Handa na ang Cebu para sa 48th ASEAN Summit and related meetings na nagsimula ngayong araw. Pinaikli ang mga araw ng meeting at iba ay ginawa namang online at mas simple para na rin makatipid kaugnay pa rin ng krisis bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Inaasahang dadating sa bansa ang lider ng bansang kalahok para sa opening ceremonies sa darating na May 8. May temang Navigating Our Future Together. Tatalakayin dito ang mga pangunahing prioridad ng rehiyon kabilang ang mga pangunahing discussion, ang energy security, food security at safety and protection of ASEAN nationals. Ayon kay ASEAN spokesperson Dominic Javier Imperial, tatlong mahalagang dokumento ang pag-uusapan at layong maendorso ng mga ASEAN leaders. First, the Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, which will mark the first amendment to the ASEAN Charter since its signing in 2007. This amendment specifically pertains to Timor-Leste's full integration into the regional bloc, reflecting ASEAN's continued institutional strengthening. Second, the ASEAN Leaders' Declaration on Maritime Cooperation, which underscores the region's commitment to advancing maritime cooperation through concrete initiatives such as the inclusion of the ASEAN Coast Guard Forum as an ASEAN sectoral body and the proposed establishment of an ASEAN Maritime Center in the Philippines. And third, the ASEAN leaders' statement on the response to the Middle East crisis, which emanates from the two ASEAN foreign ministers meeting convened by the Philippines in response to the ongoing conflict in the Middle East back in March and just recently in April. The leaders' statement outlines ASEAN's collective response to the crisis while building the foundations for stronger coordination in future emergencies. While leaders focus on these three important priorities during the 48th ASEAN Summit, which are energy security, food security, and the safety and protection of ASEAN nationals, the Philippines, as chair, will continue to advance the country's key priorities and deliverables anchored on the theme Navigating Our Future Together in the preparatory meetings. Samantala, 2 pirma na lang ang kulang para sa committee report ukol sa flood control scam na hindi pa mailabas sa Senado. Tunghayan ang aking ulat mula rito. Kung gusto niyo pag-usapan natin na masinsinan ito, pumirma kayo. Yan ang inihayag ni Senador Panfilo Ping Lacson ukol sa partial committee report ng flood control investigation, kung saan 9 na pirma ang kailangan at nananatiling 7 pa rin ang nakalap. Aniya kung sakaling may mga pahayag na salungat sa kanilang pinaninindigan, mas maiging pumirma upang mapag-usapan ito sa komite at magmungkahi ng mga reforma kaugnay nito, gaya na lang ni Senador Erwin Tulfo. Para po ano yung hindi siya nag-agree, may introduce na as amendments or i-discuss namin by way of interpellation. So ganun dapat. So kaya hindi ko maintindihan, pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon, altogether, nag-dissent ka, at least pumirma ka. Bagamat di pinangalanan, kanya ring iginiit na mayroon umanong nakiusap mula sa minority na wag nang pumirma upang hindi na mailabas ang partial report sa flood control. Ito ay aniya sa kadahilan ng muli na namang maidadawit ang mga pangalang sangkot dito. Paglilinaw niya, bagamat nagkaroon na ng agwat sa kanila ng mga senador na sangkot, kinakailangan pa ring panindigan ang responsibilidad. I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, huwag na lang tayo mag-hearing. Kaugnay naman sa posibilidad na makabilang pa sa nasabing pagdinig si Saldico na siyang itinuturing na umano'y utak ng flood control scam, inilahad ni Lacson na hinihintay nila ang desisyon ng French government sa pag-apply ng asylum ni Saldico upang tutulan ito ng pamahalaan. Aniya, kinulang sa aksyon ng pamahalaan sa koordinasyon sa Interpol, gaya ng huling pagpunta ng Department of Justice matapos mahuli si Ko at ma-turn over sa Czech Republic. Kanya ring itinanggi ang paratang ni former Governor Chavit Singson na nalalaman niya kung sino ang mastermind ng anomalya.
look, we requested him to send or submit his draft affidavit. Yun lang ang request namin eh. Hindi naman nagsasubmit. Kasi ayoko na maulit yung kay Orly Gutesa na doon mismo sa hearing, kino-coach. Sa huli, iginiit niya na kahit wala pang sapat na pirma ang nasabing ulat ay pwedeng magpatuloy ang sesyon sa Senado. Samantala, pahayag ng senador na walang overall mastermind sa kasalukuyang ebidensyang nakalap. Bagkos ay posibleng mayroong namumuno ng mga maanumalyang nakagawian sa bawat rehiyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpahayag naman si Senator Erwin Tulfo kaugnay ng umano'y pag-atake sa oil tanker ng Abu Dhabi National Oil Company o ADNOC sa Strait of Hormuz na may sakay na 24 na Pilipinong seafarers. Ayon sa senador, ligtas ang lahat ng Pinoy crew members. Ngunit ipinapakita ng insidente ang patuloy na panganib na kinakaharap ng mga marino sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Binigyan din niya ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga seafarer at ang pagsunod sa international law at freedom of navigation sa conflict zones. Nananawagan ang senador sa lahat ng panig na pairalin ang maximum restraint at iwasan ang anumang hakbang na maglalagay sa panganib sa mga sibilyan at commercial vessels. Iginiit din niya na nananatiling committed ang Pilipinas sa mapayapang resolusyon ng mga sigalot sa pamamagitan ng dialogo at kooperasyon. Sa ibang balita, arestado ang 5 individual kabilang ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Roberto Mabanda kahapon sa isang entrapment operation dahil sa alleged robbery extortion in relation to Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang kaso ay nagmula sa complaint ni dating Speaker Martin Romualdez kung saan di umano'y naglabas ang PGMN ng expose na may kaugnayan sa korupsyon at ito ay hindi ilalabas kung siya ay magbabayad ng kabuang 300 million pesos. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, patuloy nakahabulin ang mga individual na ginagamit ang online platforms para manakot o mang-blackmail para sa pansariling kapakanan. Look into the personalities sino ba yung mga nandun dyan sa meeting interest. So, titingnan natin lahat dyan, all the angles. But rest assured, as always, NBI is very, very fair. Ang intensyon namin dito ay protection na natin yung BOG system, yung media system. Kasi kayo mga nasa media, you will also be a victim here. If yung reputation will be tarnished because of some media practitioner using the modern form ng social media natin to extort money, na manghingi ng pera. Yung press freedom, okay yan, we protect it. But criminal activities will go after it. Samantala sa post ng kanilang social media site, sinabi ng PGMN na sila ay inosente at isa lamang itong setup. Anila, walang extortion, walang pananakot at kaya nila itong patunayan. Ito anila ay ginawa din ni dating Speaker Martin Romualdez upang sila ay patahimikin. Nag-iwan naman ng mensahe ang PGMN kay Romualdez sa huling bahagi ng pahayag na alam mo kung ano ang ginawa mo at alam mo din naman at soon everyone will too. Sa ibang balita, 132 paaralan naman sa Albay ang binalot ng abo matapos ang kamakailang pagputok ng Bulkang Mayon. Naiulat ng Department of Education, Disaster Reduction and Management Service na hindi bababa sa 3.6 million pesos na ang inilabas na pondo upang magsagawa ng cleanup at clearing operation sa mga apektadong paaralan. Nasa higit 52,000 pamilya naman ang kasalukuyan pa ring naninirahan sa evacuation center. Ayon sa PHIVOLCS, maaaring magpatuloy pa ng ilang linggo ang pagtaas ng aktibidad ng bulkan at kasalukuyan pa rin itong nananatili sa Alert Level 3. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.